Maging tapat, yan ang magandang paghahanda. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 24, verses 42 to 51, and I read it for you. Keep awake, therefore, for you do not know on what day your Lord is coming. But understand this, if the owner of the house had known in what part of the night the thief was coming, he would have stayed awake and would not have let his household be broken into. Therefore, you also must be ready, for the Son of Man is coming at an unexpected hour. Who then is the faithful and wise slave, whom his master has put in charge of his household, to give the other slaves their allowance of food at the proper time? Blessed is that slave whom his master will find at work when he arrives. Truly I tell you, he will put that one in charge of all his possessions. But if that wicked slave says to himself, "My master is delayed," and he begins to beat his fellow slaves and eats and drinks with drunkards, the master of that slave will come on a day when he does not expect him, at an hour that he does not know. He will cut him in pieces and put him with the hypocrites, where there will be weeping and gnashing of teeth. Madaling magsimula, mag-umpisa, pero napakahirap ng magtapos. At pinakamahirap ang maging tapat. Sa ating pong binasang ebanghelyo, sa bungad pa lamang, napakinggan na po natin, stay awake. Keep awake, therefore, you do not know on what day our Lord is coming. Maging alerto, maging laging gising, sapagkat hindi natin alam kung kailan darating ang Diyos. Ibinigay sa ebanghelyo kung sino nga ba ang tapat na tagasunod, ang tapat na alipin, na kahit wala pa man ang pagdating ng Diyos, kahit walang nakakakita, ginagawa niya ang dapat niyang gawin. Iyan ang katapatan na hinihingi sa ating lahat. Madaling magsimula, pero napakahirap sa atin ang maging tapat. Lalo na kapag nararamdaman na natin o nararanasan natin ang mga iba't ibang problema. Tinatamad tayo o kaya naman nagkukulang na sa pinagkukuhanan ng ating pagnenegosyo, sa pag-aaral man yan o anumang mga plano na ating ginagawa. Kapag mayroon ng dumarating na pagsubok, sumusuko kaagad ang iba. Pero kahit may problema o wala, manatiling palaging tapat. Isa sa katangian ng isang Kristiyano ay ang faithfulness, ang katapatan. Tayo po'y nagiging tapat, hindi po saganang atin, sapagkat ang katapatan ay nagmumula sa Diyos. Ito rin ay isang regalo, isang biyaya. Kaya palagi po nating ipagdasal sa Diyos, Panginoon, papanatilihin po ninyo kaming maging tapat na alagad mo. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, biyayaan niyo po kami ng grasya ng katapatan, higit lalo sa mga panahon na kami po ay sinusubok sa buhay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito, o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. At kung nais niyo pong maging updated sa ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa Facebook page o kaya naman po sa ating bulletin board sa TikTok app. God bless you po.